Hello Kathden fans, kakulitan ni Alden at saka yung mga behind the scenes sa mga kasembreros at saka endorsements ni Pops Alden at saka itong support ng fans mga kasembreros at yan at marami pang ibang mga kasembreros. So unahin natin dito itong kakulitan. Kasi ang ginawa pala nila dito, may behind the scene pala ito, no? Yung sa concert ni Ma'am Jonalyn Viray mga kasembreros na kung saan nga naging guest si Pops Alden dun sa concert ni Ma'am Jonah. Tapos sa backstage ay meron parang sorry po sa mga manok mga kasembreros, maingay sila. Akala ko dito sasayaw talaga siya kasi yung mga kasamahan niya dito ay sumasayaw, no? Tapos siya pala ay nasa gitna. So in-expect ko talaga dito ay mag-dance moves din si Box Office King. So hindi pala, dahil nga kanta lang yung performance dito ni Sir Alden, hindi siya sumayaw sa concert ni Ma'am Jonah ay dito, hindi siya sumayaw dito. So pero nag-expect talaga ako kasi syempre pag maganto ay talagang nakikiduet, nakikisayaw din si Sir Alden mga kasembreros. So hindi rin siya nagpapahuli, pero nagkataon lang na wala siyang dance number sa concert ni Ma'am Jonalyn Viray mga. Hindi ko lang kung anong dance group ito. Baka mga backup dancers lang mga kasembreros, no? Doon sa concert ni Ma'am Jonalyn Viray mga kasembreros. So ang gagaling, no? Magaling din sila mga kasembreros. Akala ko kanina SB19 eh. Pero hindi pala sila Stel ito, no? Ibang dance group mga kasembreros. Then ito, so full force, no? Ang A-team mga kasembreros or Alden Richards team sa pagsuporta dito sa dito sa fan meet ni Sir Alden sa December 13 mga kasembreros. So yung mga admins at saka mga taga-suporta ay talagang bumili na agad ng ticket mga kasembreros. Grabe taga 4.8 diamond talaga yung binili nila mga kasembreros. 4,800. So ako kasi malayo talaga mga kasembreros. Dito ako sa Mindanao eh. So tamang update lang po tayo mga kasembreros. So salamat, no, sa mga bumili na agad ng ticket. Si Kasombrerong Raquel talaga nakabili na rin siya ng ticket mga kasembreros. So salamat din sa pag-update, no, Kasombrerong Raquel. Natin pong masugid na Kasombrerong channel fan mga kasembreros at saka supporter of course ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So maraming salamat. And then ito, so yun, sa mga hindi pa nakabili at gusto nang bumili mga kasembreros ay bili na po kayo, no, sa HelixPay, arxv.helixpay.ph mga kasembreros. So yun po yung link. And then ito, si Father, meron pala siyang maliban kay Father Joseph ay meron siyang bagong pari na friend, no. Meron siyang book na binili mga kasembreros dito nga kay Father San Ezekiel Moreno, no, yung pangalan po ni Father mga kasembreros, si Padre Ezekiel. So parang may book siya dito na ipapublish sa December 5, 2025 mga kasembreros. So ang title ng kanyang libro ay My Refuge and My Strength, Words of Hope from Ezekiel or San Ezekiel Moreno. So ang ganda ng pangalang Ezekiel. So very biblical ito na prophet sa Ezekiel. Prophet sa Bible mga kasembreros. The book will be available on December 5, 2025 at San Ezekiel Moreno Novitiate, Recoletos, Antipolo City. So parang siya, yung Ezekiel Moreno ay hindi ko alam kung lugar ba ito kasi ito nakalagay dito, no, Padre Ezekiel. So baka pinangalan na rin sa kanya yung lugar na ito at Saint Ezekiel Moreno Novitiate, Recoletos, no. Tapos may picture sila mga kasembreros ni Father Ezekiel. So taga Antipolo. So Antipolo Rizal. Okay. So di ba taga Antipolo Rizal si Ma'am Catherine yung kanilang family house mga kasembreros. So alam na, no, kasi malapit lang doon ang bahay ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So talagang binigyan ng meaning, no. Di malayo, no, kasi talagang magbisita naman si Sir Alden once in a while sa Casa Bernardo, no. Alam naman natin yan mga kasembreros na sobrang close silang ni na Mami Min at ang buong family mga kasembreros. And then ito, so may mga nag-interview pala, no, kay Sir Alden dun sa backstage
bago siguro after ng concert niya concert kasama si sa guesting niya kay Ma'am Jonalyn Gray, mga kasembreros. Pero palagay ko bago kasi paus-paus na siya no, so baka hindi na siya ma-interview, mga kasembreros, nung time na yon. So yan po, so dito may picture siya kasama ng ibang nung nag-interview, mga kasembreros. Tagay ko naman after ito ng concert ni na Ma'am Jonah at ni Sir Alden, na kung saan ay may interview siya sa wala pa akong video nito. Ito po ay pictures lamang na ating pong or na shinare ng admin, mga kasembreros, no? So mag-aantay tayo kung merong video na lalabas, mga kasembreros. And then ito, ang Ribisco, no? Nag-share ulit ng kanilang post, mga kasembreros, 3 hours ago. Ribisco Crackers sa kanilang Facebook page. Ang saya-saya nilang dalawa, referring to Sir Alden at saka Luis Manzano na brand ambassadors ng Ribisco Crackers sa Pilipinas. Doble-doble kasi ang sarap at saya pag may Ribisco Crackers honey butter sa umaga. Yan ang laki, dami at sarap na may pasobrang flavors. Naging voice-over talent bigla no? So pinapasaya ko lang kayo, mga kasembreros, ha. Tapos hashtag Ribisco Crackers, may pasobrang dahil special ka laban. So ganito, tapos yung pictures, picture ni na Sir Alden at ni Luis Manzano, mga kasembreros, hawak-hawak at may pakagat, no? May papikit siya Soiti, mga kasembreros, habang kinakagat ang Ribisco Cracker, mga kasembreros. So yun po, no? Hindi na ubusan ng endorsement si Sir Alden, mga kasembreros. So, yun po. And then ito, of course, na yung panalangin ni Sir Alden. Medyo matagal-tagal din siya hindi nakapost ng kanyang prayer, no? Sabi niya dito ay, Dear God, when anxiety tries to overwhelm me, you are my strength and my strong tower. You lift my head when I feel weighed down, and you remind me that with you, there is nothing I cannot overcome. Mighty is your strength and great is your provision. I run to you for safety, peace and clarity when fear clouds my mind. You are faithful and you never leave me alone in my struggles. As Proverbs 18 verse 10 says, the name of the Lord is a strong tower. Ang ganda nito. The righteous run to it and are protected. Help me to run you today, or to you today, trusting that your power is greater than anything I face. You are my shelter and my confidence. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Paps Alden, no? Ito po ay inaantay natin na panalangin niya, mga kasembreros. So, medyo matagal-tagal din hindi naka-post si Sir Alden sa sobrang busy ni Phenomenal Box Office Cinema King. Pero alam kong araw-araw din siya lang babasa ng Biblia, no? Kasi nga alam natin na godly at saka habit ni Sir Alden, mga kasembreros, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, no? Spiritual food, mga kasembreros, ni Soiti. So yun po, may singit ko lang, no? So tapos na tayo sa issue, no? Si Ma'am Catherine na pinost niya kanina yung fake information or false information, yung nag-comment siya attacking PBBM, mga kasembreros. So, late ko na rin na yun. Pero, nilinaw ko na kanina na yung Showbuzz na Facebook page na nag-post noon, mga kasembreros, na kung pag ginawa niyang, ginawa niyang center of attraction si Ma'am Catherine dahil lang sa post niya na yun. At pinost din ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa kanyang Instagram story, no? Yung false information na yun na pinost at nilinaw ng talent agency ni Ma'am Catherine na Star Magic, mga kasembreros. So, ako man ay nakonsensya talaga, no? Na naipost din natin yun, na akala natin si Ma'am Catherine talaga. So, kagabi pa lang medyo duda na ako kasi alam natin si Ma'am Catherine ay very educated, well-mannered, no? Hindi ill-mannered, mga kasembreros. So, well-mannered and kung pa, hindi niya pinapatulan. Although, no, sa loob-loob nila siguro may mga panghihinayang at saka hinanakit sa korupsyon, but not to the point na magiging mapagpatol siya, mga kasembreros. Unlike Sir Alden na talaga nagpo-post siya about corruption, no, about Zaldico, at saka sa corruption sa government, mga kasembreros.
Si Ma'am Catherine tahimik lang, no? Doing her own thing and stuff, mga kasembreros. Although may voice siya, no? May influence siya, mga kasembreros, pero hindi niya ginagamit para mang-down ng politiko publicly, no? Sa kanya ay tumulong lang, mga kasembreros, without any limelight or spotlight, mga kasembreros, yung kanyang tulong na yun. Kumbaga yun yung tunay at saka genuine na pagtulong, mga kasembreros. So yun po. So yun lang sa ating Kathleen items, no? Sana po ipangin pa natin ang Word of God. Today is November 12, 2025. Wednesday na po, mga kasembreros. So let's support yung fan meet ni Sir Alden sa December 13. So mahaba-habang preparation pa. Isang buwan pa, no? May isang buwan pa, mga kasos, na 31 days pa yung bubunuing preparation ni Sir Alden, mga kasembreros, sa kanyang fan meet. So para ala concert din siguro yun, no? Kasi may ticket no? So todo practice at rehearse na naman si Soy P, mga kasembreros, dito. So aabangan natin yung kanyang mga pasabog at ang kanyang mga guests sa kanyang fan meet, mga kasembreros. Baka meron siyang mga kukunin mga guests din, mga kasembreros, no, para mag-perform doon. So yun po ay aabangan din natin. So sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros, sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Sa Tuwing Natatakot Ako. Psalms 56 verses 3 to 4. Whenever I am afraid, I will trust in you. In God, I will praise His word. In God, I will have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? So ano daw yung kayang gawin ng tao sa Kanya? Ito, mga kaso, sa pag natatakot tayo, maraming takot, no? Maraming forms of fears, mga kasembreros, ang na-experience at nararanasan natin, mga tao. May it be fear sa finances, sa medical natin, or sa physical aspect, maaring sa relationships, no? Takot natin na hindi sure yung ating future. Ano kaya magiging kahinatnan ko after 2 years, 5 years, 20 years, 10 years, and so on. Ano kaya may experience ka, ano yung magiging kalagayan ng aming pamilya after ganito, ganyan. So maraming fears, mga kasembreros, makakatapos kay mga anak ko, makakatapos kaya ako, makakatapos kay mga apo ko, magiging mabait ba na bata itong aking anak paglaki. So maraming forms of fear. Ay yung pang-araw-araw nga natin na agenda, di ba? Kung saan kukuha ng pangkain, no, pang-ulam, anong uulamin natin, ano ang kakainin natin, no? So ano yung gagastusin mo sa pamasahe, saan kukuha ng panggastos, and so on. Paano natin mabayaran ng bills, no, kapag late ang mga pera natin dumating. So maraming uri ng fears, mga kasembreros. However, no, ang verse na ito, no, sa Psalms 56 verses 3 to 4, si Haring David, mga kasembreros, ay nag-remind sa atin na sa tuwing natatakot tayo, sa tuwing may takot tayo, mga kasembreros, ang ating gagawin ay magtiwala sa Panginoon, no? Sabi nito, whenever I am afraid, I will trust in you, I will trust in God. At saka pupurihin natin ang kanyang salita, mga kasembreros, at magtitiwala tayo sa Kanya, no? We will have put our trust, mga kasembreros, sa Panginoon, at hindi tayo matatakot. Kasi nga, ang lahat ay posible sa Panginoon only when we believe, mga kasembreros. Kailangan may pananampalataya, no? Kasi ang pananampalataya ay dapat nakikita natin o nakikita sa ating buhay, mga kasembreros. Lahat tayo nakaka-experience. Lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng challenges, na yung mga challenges na ito ay may kalakip na takot, no? May it be na maliit na takot or pwede ring malaking takot, no? Ang verse na ito ay isang powerful reminder to turn to God in times of fear and uncertainty. So parang hindi na natin sigurado ba, hindi na natin sure kung ano mangyayari, hindi natin alam kung ano mangyayari next time. So kung gagawin natin yung ating part, yung ating responsibility bilang tao, bilang nanay, asawa, anak, or magulang, ay si Lord na pong bahala, no? But of course, we have to put our faith, mga customers, and trust sa Panginoon every single time na may ginagawa tayo sa ating buhay. It acknowledges that fear is a natural human emotion, but also emphasizes the importance of putting our trust in God
when we are feeling afraid. So, natural ito, no? Kagaya ng mention natin ay natural po ang human emotion. Yung ating, kumaga pa, yung sadness, happiness, joyfulness, fear, marami mga kasus na uri ng emotions ang tao. So, excited, no? Maraming emotions ang tao. Pero dito po ay emphasize na kapag tayo po ay nakakaramdam ng takot, no? Ng fear, mga kasus ay dumulog tayo sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon, and yung kanyang salita, mga customers, talagang in-emphasize ni Haring David dito yung salita ng Panginoon na I will praise His word, no? Idadakila, itataas, pupurihin, mga kasombereros, ang salita ng Panginoon sa lahat ng seasons at circumstances ng ating buhay. We can find comfort and strength to face our fears head on by praising God's word and seeking refuge in His promises. So, ang pangako ng Panginoon ay talagang ang kanyang pangako po ay totoo. Ang kanyang pangako po ay walang katulad at talagang gagawin yung mga kasombereros. Have you ever felt overwhelmed by the fear or anxiety? Have you struggled to find a sense of peace and security amidst life's challenges? This verse encourages us to shift our focus from our fears to our faith in God. So faith in God. So instead of fear, mga kasombereros, ay faith, mga kasombereros, ang ating dapat gawin sa Panginoon. So manampalataya, manalig, magtiwala, mga kasombereros, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So sa lahat ng seasons ng ating buhay ay siya po ang ating sandigan at dapat na gawing pinuno or leader sa ating buhay. This verse, sabi ko, so the next time you feel afraid, remember this verse and choose to trust in God's unwavering love and protection. Allow His word to fill you with courage and hope, knowing that He is always by your side, ready to calm your fears and lead you towards a place of peace and strength. So, ang buhay talagang lalong-lalo na ngayon na marami tayong kinakaharap na mga disasters, na mga calamities. Naku, unang linggo pa lang ng November ay talagang nagbulantang tayo, no? Talagang nagulat tayo sa mga kaluwat-kan ng baha, no? Bagyo, mga kasombereros, and landslides and so on. But this verse, no, talagang nananatiling tapat ang Panginoon natin. Moreover, the psalmist continues, in God whose word I praise, in God I trust and I'm not afraid, emphasizing the transformative power of God's word and the fact of praising it. So, in the act of praising it. So, yung kanyang salita, mga kasombereros, ay dapat nating purihin at saka isa pamuhay. Dahil dito, parang yung buhay natin, di ba? Kapag hindi tayo kumakain or nakakain sa isang araw, nanghihina tayo. So, ganun din dapat yung ating spiritual aspect, yung ating spiritual persona, na dapat po ay pakiinin natin ang salita ng Panginoon, magbasa ng Biblia, and so on, mga kasombereros, kasi yun po yung kanyang pagkain. So, wala nang iba. This verse encapsulates the profound truth that faith in God's promises can dispel, na matanggal or maalis, fear and instill courage in the face of adversity. So, kung meron man tayong dapat katakutan, yun ay ang Diyos, mga kasombereros, no? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom and understanding. So in today's tumultuous world where fear and uncertainty abound, the timeless wisdom of Psalms 56 verses 3 to 4 resonates deeply. It offers a comforting reminder that amidst life's storms, we can anchor our souls in God's unwavering love and promises. Kapag tayo po ay malalim na sa Panginoon, yung ating pananampalataya, may test yan, no? May mga test talaga, and we should understand na maunawaan dapat natin na part yun ng ating existence, part yun ng ating buhay, yung mga problema, yung mga trials, kasi kung wala na tayong trials, wala tayong problema ang kinakarap araw-araw, ay hindi na po normal ang buhay. Kumbaga pa sa isang pagkain, kapag parati lang matamis, ay nakaka-diabetes din at saka magkakasakit tayo, mga kasus. Kailangan merong maalat, may maasim, may mapakla, no, may tabang, mga kasus. Imagine mo kapag yung tubig na iniinom ay matamis parati, no? So, madali kang kapitan ng diabetes, mga kasombereros, and complications. So, parang ganun din ang buhay. Kailangan may exciting ba? Parang sa isang pelikula, no? Kailangan may traidor, kailangan may villain, mga kasombereros, para magbigay buhay pa
sa pelikula. So consider a poignant anecdote of someone grappling with a daunting challenge, a serious illness perhaps, and finding solace and strength through unwavering faith in God. So kahit na anumang challenge natin sa buhay, anumang trials na dapat na kinakaharap natin, magtiwala tayo sa Panginoong Diyos natin. So sa final thought natin, embrace natin yung katotohanan at yung kaalaman, no, yung wisdom na nagmumula sa Psalms 56 verses 3 to 4 mga kasamaras, and step into the realm of fearless trust in God. So ano yun, decision kasi yun. Magtitiwala ba ako sa Panginoon o hindi? Magtitiwala ba ako sa sarili ko o hindi? So dapat hindi, no? Dudulog ba ako sa Panginoon? Mananalangin ba ako? Mag-spend time ba ako? Maglalaan ba ako ng aking oras at agenda sa Panginoon araw-araw? Kasi ikaw naman gumagawa sa schedule mo, no? Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Let go of your worries and anxieties, for He is your unwavering support in the storms of love, in the storms of life, mga kasambreros. So yun po siya, no? Talagang napakaganda ng verse nito, sa tuwing natatakot ako. So sa tuwing natatakot tayo, ay dumulog tayo sa Panginoon at purihin natin ang kanyang salita, because His word is powerful and miraculously, amazingly working kapag tayo po ay may pananampalataya sa kanyang salita at sa ating Panginoon Diyos, no, kapangyarihan sa lahat. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you.